Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at naritong mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, isang malaking operasyon ang isinagawa ng Parañaque City kung saan nasamsam ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu. Nahuli rin ang isang high-value target matapos ang masusing surveillance. Patrolman IB Corporal sa balita. Naaresto ng Southern Police District ang isang itunuturing na high-valued individual sa isinagawang bypass operation sa Sitio Kawayanan, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Kinilala ang suspect na si alias Efer, 35 anyos, na nahuling nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap bilang pusher buyer. Narecover mula sa kanya ang nasa 527 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 353,600 pesos. Kasama ang bypass money, ilang plastic sachet, coin purse at cellphone. Ayon kay Police Colonel Nicolas S. Piñon, hepe ng Parañaque City Police, agad na minarkahan at dinala sa Southern Police District Forensic Unit ang mga ebidensya para sa pagsusuri habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa sospek. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Corporal. Ipinamalas ng Police Regional Office 6 ang kanilang makabago at epektibong kakayahan sa mga operasyon sa pagbisita ni Police Major General Michael G. Samson na nagbigay diin sa kahalagahan ng modernisasyon sa mga hakbang laban sa krimen at seguridad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Ipinamalas ng Police Regional Office 6 ang kanilang makabagong kakayahan sa operasyon sa pagbisita ni Major General Michael Samson, Commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sa pamamagitan ng serya ng demonstrasyon na gumagamit ng makabagong teknolohiya na nagpapakita ng patuloy na modernisasyon ng mga operasyon ng pulisya sa Western Visayas na ginanap sa Camp General Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Nito lamang ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Isa sa tampok ng aktibidad ang paggamit ng drone technology na nagpakita ng liksi at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon sa operasyon. Binibigyang diin nito ang mahalagang papel ng mga drone sa mga special weapons and tactic missions sa pagpapataas ng situational awareness, koordinasyong taktikal at real-time intelligence gathering na mahalaga sa tagumpay ng operasyon at kaligtasan ng mga tauhan. Ipinakita rin ng Police Regional Office 6 ang kanilang 5-minute response capability
na patunay ng kanilang kahandaan sa agarang pagresponde sa anumang insidente o emerhensya. Ipinapakita nito ang kanilang matibay na pangako sa mabilis, organisado at epektibong pagtugon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Sa kabuuan, ang aktibidad ay hindi lamang nagsilbing pagpapakita ng mga makabagong teknolohiya na ginagamit ng Police Regional Office 6, kundi naging daan din upang patatagin ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagsulong ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa buong Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Balunsat. Samantala, isang operasyon na isinagawa sa Davao City. 3 kilalang individual mula sa mga pangunahing lungsod ng bansa ang inaresto dahil sa kasong statutory rape at act of lasciviousness. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Arestado ang isang individual sa pati na sinasagawang Manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Baguio Police Station. Nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa barangay Tawan-Tawan, Baguio District, Davao City. Kinilala ni Police Major Lisandro G. Bernardo, Station Commander ng Baguio Police Station, ang suspect na si alias Opog, na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang top 3 city-level most wanted person. Ayon kay Police Major Bernardo, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng pinagsamang tauhan ng Baguio Police Station, Criminal Investigation Detection Group 11 at Regional Intelligence Unit sa paglabag sa kasong 4 counts of statutory rape by sexual assault at act of lasciviousness na inisyo ng Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 12 Davao City na may nanakundang piyansa na nagkakahalagang 200,000 pesos kada bilang para sa statutory rape at 180,000 pesos naman para sa act of lasciviousness. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng paghain ng mga operasyon ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Joseph R. Argiles, Regional Director, upang hulihin ang lahat ng wanted person sa Riyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Arindain. Sa Bicol Region, rank 6 most wanted person ng Masbate ang arestado ng Police Regional Office 5 sa matagumpay na operasyon. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual, naaresto ng mga tauhan ng Pro-5 ang isa sa mga pinaka-wanted na persona sa rehiyon sa Masbate. Naaresto ang suspect na si alias Al, 43 anyos, residente ng Aroroy, Masbate, na nakalista bilang rank 6 most wanted person sa rehiyon ng Bicol. Isinagawa ang pag-aresto ng mga operatiba ng Aroroy Municipal Police Station datong alas 8:00 ng gabi sa Barangay Kapsay, Aroroy, Masbate. Si alias Al ay naharap sa 2 kaso ng panggagahasa na walang piyansang inirekomenda. Siya ngayon ay nasa kustudiya ng Arroy MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Pro-5, ang mga operatiba sa kanilang matatag na dedikasyon upang matiyak ang mga wanted na individual ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng Pro-5 ang pagpapaigting ng kanilang manhunt operation sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations Framework upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong rehiyon ng Bicol. Mula dito sa Tabaco City Catholic Cemetery, ako ng Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Staff Sergeant Lobendino Jr. Nagtulungan ang pulis at sambayanan sa Santo La Union sa pagtatayo ng bahay na natumba dahil sa bagyong Juan.
Nakibalita dyan si Police Corporal J.R. Del Mendo. Sa diwa ng bayanihan at pagtutulungan ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company ng La Union Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Major Dean Christopher E. Beñas, Officer in Charge, ay agad na rumisponde sa Barangay Ramut, Santol, La Union upang magbigay ng tulong sa mga residente na nasalanta ng Bagyong Uwan. Agad na nagtulong-tulong ang mga pulis at mamamayan sa pagtayo ng bahay na natumba dulot ng malakas na hangin. Sa pangunguna ni Barangay Captain Mike L. Bundot, punong barangay ng Ramot, ipinakita ng mga residente ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa kasabay ng aktibong partisipasyon ng mga kasapi ng 1st PMFC na nagbigay ng kanilang oras, lakas at serbisyo para may balik ang tirahan ng apektadong pamilya. Ang nasabing gawain ay hindi lamang simpleng pagtulong kundi patunay ng patuloy na ugnayan at pagtitiwala ng pulisya at komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, higit na napapalapit ang kapulisan sa mga mamamayan at naipapakita ang kanilang tunay na layunin, ang maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Corporal Del Mendo. Nakiisa ang PNP Isabela sa repacking ng relief goods para sa mga kababayang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Aktibong tumulong ang mga tauhan ng mga component city at municipal police stations ng Isabela Police Provincial Office sa repacking ng mga relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa kanilang mga nasasakupan nito lamang ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa kanilang pagtulong, ipinakita ng mga pulis ang tunay na diwa ng serbisyong may malasakit at paglilingkod sa mamamayan na hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng disaster response at recovery efforts ng Isabela PPO na layuning makapagatid ng agarang tulong sa mga kababayan na labis na naapektuhan ng kalamidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga pulis at ng lokal na pamahalaan, muling naipadama ang espiritu ng bayanihan at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Kasunod nito ng pagpapakita ng kapulisan ng kabayanihan sa gitna ng unos kung saan sa bayan ng Reyna Mercedes, ang pwersa ng pulis, katuwang ang Disaster Assistance Response Team, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mga opisyal ng barangay at mga voluntaryo ay matagumpay na nailigtas ang isang pamilyang natrap sa kanilang kubo sa Barangay Binarasang, Reyna Mercedes, Isabela. Patunay ito na ang kapulisan ay katuwang ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng ligtas, maayos at maunlad na pamayanan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Colico. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang operasyon ng mga kapulisan sa Dawis, Bohol. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Nasabat ng kapulisan ng Dawis ang 102,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang street-level individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba sa Purok 2 Mariveles, Dawis, Bohol nitong lamang nakaraan. Ayon kay Police Captain Dennis N. Siragon, hepe ng Dawis Municipal Police Station ng Bohol Police Provincial Office, bandang alas 6:53 ng gabi na ikinasa ng mga otoridad ang nasabing bypass operation na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na si Marvy, 26 anyos na residente ng Viking 2, Dawis, Bohol. Nakumpiska mula sa suspect ang 4 na transparent plastic sachet ng inihinalang shabu na may timbang na 15 grams na may standard drug price na 102,000 pesos, bypass money, cellphone at Honda Click na motor. Samantala, kasulukuyang nasa kustudiya ng Dawis MPS Custodial Facility ang suspect at mahaharap ito sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ng Dawis ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Nicanor. 2 high-value target ang naaresto sa Dipolog City habang nasamsam ang mahigit 6.8 milyong halaga ng illegal na droga. Nakibalita dyan si Patrolwoman Joyce Franco. 2 high-value individual ang naaresto matapos ang matagumpay na isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang operatiba ng Dipolog City Police Station, 1st Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, PDAU, PIDEC at PIDEA Zamboanga del Norte. Nito lamang ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Miputak, Dipolog City. Kinilala ang mga sospek na si alias Amo, 37 anyos, kasal, residente ng poblasyon Rizal, Zamboanga del Norte, at alias May, 29 anyos, babae, residente naman ng Barangay Liang, Dapitan City. Sa isinagawang operasyon na samsam ang tinatayang 1,000 gramo ng hininalang shabu na nakapaloob sa 20 malalaking heat-sealed transparent plastic cellophane na may standard market value na humigit kumulang 6.8 milyon, isang piraso ng totoong 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang driver's license, isang Toyota Vilos na kulay itim na may plaka na JAQ 1109 at iba pang non-drug evidence. Ang mga nakumpiskang droga ay isinumite sa PIDEA Forensic Unit sa Zamboanga del Sur para sa qualitative at quantitative examination. Samantala ang mga suspect ay sasailalim din sa drug test at medical examination sa Norte Medical Hospital bago pansamantalang idetine sa Dipolog CPS habang inihahanda ang inquest case para sa paglabag sa Section 5 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa nasabing operasyon ng kapulisan, ito ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga na may layuning sugpuin ang kalakaran ng ipinagbabawal na gamot, lalo na ang mga high-value targets upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Sa huli, nananawagan ang kapulisan sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang higit pang mapalakas ang kampanya kontra iligal na droga sa rehiyon. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Franco. Isinagawa ng Police Regional Office 13 ang blessing at turnover ng mga bagong rifles at drones para sa mas epektibong operasyon ng kapulisan. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Renz Malinlin. Nagsagawa ng turnover ceremony at pagbasbas ng mga rifle at DJI Mavic 3 drones ang Police Regional Office 13 na ginanap sa RMFB 13 Headquarters, Barangay Tungaw, Butuan City nito lamang 11 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Pro 13 ang naturang aktibidad kasama sina Police Colonel James T. Goforth, Chief Regional Staff at Police Colonel Glenn C. Sampaga, Chief Regional Logistic and Research and Development Division 13. Kabuuang 50 unit ng 5.56mm Basic Assault Rifles M10 na may kumpletong accessories, cleaning kits, instructional manuals, 18,000 rounds ng ammunition at 2 unit ng rotary blade or propelled wing unmanned aerial vehicles ang minasbasan ni Reverend Father Police Major Rogen L. Layson. Ang mga nasabing armas at drones ay formal na itinurn over sa Regional Mobile Force Battalion 13 na pinumunuan ni Police Lieutenant Colonel Michael B. Lozada, Officer in Charge. Layunin ng mga ito na palakasin ang internal security operations, pagpapatupad ng batas at disaster response sa buong Caraga Region. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Malinlin. Arestado sa Cotabato ang isang lalaking target sa search warrant at nakumpiska sa kanya ang 2.5 gramo ng inihinalang shabu. Patrolwoman Dodoso, ibalita mo.
Nasamsam ng mga operatiba ng Tulunan Municipal Police Station ang tinatayang 2.5 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si alias Cardo na nasa listahan ng street level individual, legal ang edad at residente rin ng naturang lugar. Sa aktual na operasyon, nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspect ang 7 heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Tinatayang may bigat itong 2.5 gramo at may kabuang standard drug price na 17,000. Agad namang ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal gamit ang wikang kanyang nauunawaan, alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Law. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinatutunayan ng matagumpay na operasyon ang walang tigil na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuluyang masugpo ang salot na ito sa lipunan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Dodoso. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.